Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan itong tungkol sa impyerno, no? Itong hell or impyerno, matagal na ito mga warning ng Panginoon mula sa kanyang mga propeta. Mababasa ito doon sa panahon ni Moises, sa mga sulat ni Moises, sa sulat ni Isaias, at kahit sino, sa Salmo, mundo ng mga patay, apoy na lalamon sa tao, lake of fire, place of torment, second death. Ito yung mga nakasulat doon sa Biblia. Itong impyerno na ito, hindi ito ginawa ng Panginoon para sa mga tao. Ginawa ito ng Panginoon para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Ngunit dahil sa kawalan ng pagsisisi ng mga tao, dito bumabagsak ang mga tao. Ang kasalanan ay siyang dahilan na tayo ay nasiparit sa Panginoon, nalayo sa Diyos. Noong unang panahon na ginawa ng Diyos ang tao, si Eva at Adan, sa wala pa ang kasalanan, connected sila sa Diyos. Noong pumasok ang kasalanan, biglang nahiwalay ang tao sa Panginoon dahil sa kasalanan na pumagitna. Ito yung dahilan na tayo ay nasiparit sa ating Panginoon, nalayo sa Panginoon. Nahati ang dalawang daan. Nahati ang daan into two. Langit at saka sa impyerno. Kingdom of God in hell. So pagsikapan natin noon na magbalik sa ating Panginoon. Sa mga panahon na ang tao nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan na siyang humihiwalay sa ating Panginoon, ang Diyos lumapit sa tao. Ngunit ang tao lumayo at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Stay connected with God. Huwag kang mag-stay connected sa kasalanan. Mananatili tayo doon sa ating Panginoon at hindi tayo lalayo. Kasi marami sa atin ngayon na mga tao na bigo, na lumapit sa Panginoon, na stay connected with the Lord, na doon napapahamak. Iwasan natin ang isang bagay na yon, yung impyerno na yan. Hindi maganda ang lugar na yan. Place of torment yan. Hindi maganda kahit ang Panginoon. Hindi niya gusto na ang tao babagsak doon. Kasi yung lugar na yan, mundo yan ng mga patay. Kung sa daling salita, basurahan yan ng mga taong nasiparit sa Diyos. Bakit pipiliin natin na doon ang daan na tatahakin natin? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, through repentance, tayo ay magkaroon ng buhay. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang isa sa mga dahilan na ang Diyos lumapit sa tao sa pamamagitan din ng kanyang bugtong anak na si Hesukristo upang tayo ay abutin at bumalik sa Panginoon. Ngunit ang tao lumayo pa rin sa Panginoon, sa Diyos. Ang kasalanan na ito ang siyang dahilan upang tayo ay humihiwalay sa Diyos. Huwag niyong hayaan na itong kasalanan na ito ang siyang dahilan na magpalayo sa relationship ninyo at sa ating Panginoon. Hindi ang problema ang tao, kundi ang kasalanan na nagawa ng tao na siyang dahilan na tayo ay nabuwag sa Panginoon. At dahil dito, nagiging makapangyarihan ang kasalanan sa mga taong nagiging alipin ito. So huwag nating hayaan na ang kasalanan ang siyang papatay sa atin pagdating ng araw.
may Diyos tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo and repentance. Bumalik tayo. Kasi ang Diyos hindi natutuwa kahit isa man lamang sa mga tao na malalaglag. Hindi niya ikinatuwa yun. Mas pipiliin pa niya ng isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan at bumalik sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi nga tayo ay ginawa mula sa imahe ng ating Panginoon. At ang impyerno na yan, hindi ang ginawa ng Diyos para sa tao, kundi para sa demonyo at sa kanyang mga anghel. Hindi para sa tao, ngunit dahil sa kawalan ng pagsisisi at patuloy na paggawa ng kasalanan, doon napupunta ang mga tao. Huwag sana nating hayaan na mangyayari ito sa atin ngayon. As long as there is life, there is a chance to repent. At magbalik sa ating Panginoon. No? So, hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone.